Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel na inyong lingkod. So today is April 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Dapitan Street, Santo Domingo, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may Discovery Den Therapy and Learning Hub Incorporated sa may Doña Josefa Galas, Quezon City po yan. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon, sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Wala na po ng pagtatanim ng palay sa Bayo, pero humihingi pa lamang po ng pondo ang kagawaran para sa bio-fertilizer. Dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa inaugurasyon ng irrigation project sa Ibulangan, Bilyaba, Leyte ngayong araw. Sunod na bibisita ang Pangulo sa Tacloban City, Leyte para sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Agad na magbabalik ang Pangulo sa Malacanang para sa courtesy call ni dating Japanese Prime Minister Yoshida Fumio. Dapat sagutin na ng gobyerno ang lifeline rate o isusiniya sa kuryente ng mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4P sa halip na ipasa sa mga consumer ng kuryente. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, kayang-kaya ng sagutin ng gobyerno ang subsidiya. Lumalabas na aabot lamang sa halagang 8 milyong piso kada buwan ang lifeline rate subsidy para sa 4P. Naging maayos ang proseso ng House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon kay Atty. Domingo Payos, isang constitutional law expert, nabigyan naman ng pagkakataon ang magkabilang panig na sumagot sa mga katanungan. Naging maingat din ang komite para maiwasan na makwestiyon sa Korte Suprema, lalo't may mga petisyon na naghahain na layunin may patigil ang impeachment process laban sa pangalawang Pangulo. In 100 meters, you will arrive at your destination. Hindi bababa sa 160 pamilya ang naapektuhan ng magkaiwalay na sunog sa Maynila at Quezon City kanina madaling araw. Sa barangay 262 sa Maynila, 100 pamilya ang nasunugan at pansamantalang natutuluyan sa Arellano High School sa Teodoro Alonso Street. Sa Nia Road naman, barangay Pinyahan, Quezon City, nasa 60 pamilya ang nawalan ng tirahan. Samantalang handa ng Kilusang Mayo una sa kilos protesta bukas, unang araw ng Mayo, araw po yan ng paggawa. Magtitipon ang mga miyembro ng grupo sa garas na alas 6 ng umaga bukas, sa Espanya Boulevard or Vicente Cruz Street. Pag-umarsa sila patungong Mendiola kung saan itaraos naman ang programa, kasama na ang iba pang grupo. Report sa ating mga Super Radio reporters. Iba't ibang grupo nagkilos protesta sa Campo Aguinaldo para manawagan ng hustisya sa mga nawawalang human rights defender. Nandun po si Mark Macalalag. Mark. Wait, ang kanila mga scammer na naglalaman ng kanilang mga nagsasagawa ngayon. Nakilos protest sa dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ang iba't ibang mga grupo panawagan nila hustisya sa pagtupon sa mga aktivis na sila Dexter Capuyan at Baso de Jesus. Gayon din, sa Head iba pang mga northeast on Dapitan, then in 60 meters, turn left onto Santo Domingo Avenue. Ay kahit ng nagkilos protesta dito, napagsakulinan may wing sa bukas, Marcos, yung mga sabi din ng spray paint sa logo ng Armed Forces of the Philippines at maling sa logo ng Pilipinas Police. Samantala, may nagkabilis sila sa pangalan ng mga post na nagkalaman ng bukas ng mga legislatidos. Una naman nakikita ng militar at sa pulis sa kanilang papel sa pagkawala ng naturang mga aktivista na wala rin dito sa kanilang pagkiya. Ngayon ang gawin yung rally dito at ito ay di naman nagtutulong ng abana sa daloy ng trapiko. Ako sa pagpakalanan ng CMA o Sustaradyo, sinabaldi isang totoo. Samantala, ang kontratistang si Curly Vizcaya dinala ngayon sa ospital para sa operasyon sa kanyang balikat. Sa binati ng balita mula kay Nick Marvelo. Let's go! Para dalhin sa From Curly Vizcaya. Sinabing ng Secretary Marciano Mendoza na nakapal hanggang isang araw na pinyagan na pamalasin sa ospital
Nagbalikan mula Continue for 700 meters, then turn left onto D2 Isol Street. Sa nakapotan, ayon din sa Secretary ng Lorna at kay Senate Tanya Matay, Ricardo Rene Samonte, kapunan sa Senado Continue for 600 meters, then turn left onto D2 Isol at Street. mga abogado ang bisita at sa limitadong oras lamang. Bawal pa rin gumamit ng cellphone. Sa mga sakot sa Francisco Sama na konsyang ng Senado at nakulong sa Itali mula noong September 2025, si Martin Kaya na lang ang natitira sa kustodiya ng Senado. Ako si Ninsa, dapat sa radyo, DCWD, Balita. At yan ang Double B bagong-bagong balita. Abangan at dagdag pa mga detalye. Paalam sa iba pang programa na sa radyo DCWD. Ako po si Joel Reyesman. Ako naman po si Rubina Santasyon. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang Double B bagong-bagong balita. Walang kinikingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang. Ay, mga kapuso, taksi sa Double B. Okay, nasa linya natin si Manila 3rd District Representative Joel Chua, member ng House Committee on In Justice. 200 meters, turn left at the traffic light. Joel, sabay po ito. Good morning po. Okay, meron bang pressure? Ganun nila. Doon sa kayo In bumoto 100 meters, turn left at the traffic light. Bravo po yung boss, ano? Meron bang pressure sa inyo? Nagigil sa, ano, sa pagboto dito po sa impeachment proceedings? Alam mo, Joel, Wayne, ang pressure ay sa taong bayan. Kasi kung kitang-kita mo naman ang ebidensya, tapos pag titikit-tikitan ka, tatalikuran mo ito, at sasabihin mo walang probable cause, yun ang paano, hindi mahihirapan ka kung paano mo ipaliliwanag ito pagbalik mo sa iyong mga constituents. Ang dinedetermine natin dito, probable cause lang, ha? Hindi pa po natin sinasabi kung siya ay hindi o hindi. Ang tinitingnan at ang threshold ng probable cause ay mababaw lamang. Baka ginawa. Pero sa tingin po ninyo, kung pumasa sa House Justice Committee, pagdating sa articles of impeachment sa plenary, papasabit ba? Kasi sa amin po sa In 200 plenary, meters, ang turn interpret left na at the lamang traffic doon kung light. ano po yung napag-usapan sa Committee on Justice. Tingin ko naman, lahat ng congressman napanood naman po ang mga hearing kahit na ikaw ay hindi membro. So, medyo In 100 mahirap meters, kalimuran turn yung left at the mga traffic numero, yung mga dokumento na hinarap po sa amin. Ito lang yung congressman, meron kasing, nakuha na natin yung probable cause, hindi ba? Magkakaroon ng laban ngayon ng numbers game pagdating sa plenary, pag naiatat na doon yung articles of impeachment. Pero sa gitna po ng hinaharap na ito, meron sinasabi na merong tumatawag sa mga opisina ng mga kongresista. I'm sure narinig niyo na ito. Na nagsasabing hindi kayo bibigyan ng pondo para sa inyong mga proyekto kung boboto kayo ng pabor dito sa impeachment na ito. O kung hindi kayo boboto ng pabor sa impeachment na ito. Meron ba? Kanina po tinanong po sa akin yan eh. Wala naman po tumatawag sa Chief of Staff doon. Chief of Staff po ngayon sa probinsya eh. So walang ganong klase ng tawag. Wala. Alam po ninyo, yung mga aligasyon na yan, nung 19 Congress pa, Chairman, so kung hindi lang po natin si Chairwoman Jean Kipit po yan. Ayan, so So, kung ang kailangan po natin may drop na ay, natin let's sila. say 100 seats, so we are short of 52. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paano po?